Hello mga kaiklabo! Papakita ko nga pala sa inyo yung ginawa kong panakota. At baka magustuhan mo nga tong ginawa kong panakota na mango. Tara at panoorin mo na. Na-blender ko na nga dito yung ating fresh mango. Mga 3 cups din yan. Dito nga sa ating saucepan, ilalagay natin yung ating heavy cream, sugar. Sunod naman natin ilalagay yung ating mango puree, pati na rin yung ating gelatin powder. Kapag nailagay na nga natin yung ating mga ingredients dyan, tsaka naman natin itong hahalu-haluin. Tapos yung ating heat pala dito, naka-medium heat lang ako dito. I-continue lang natin yung paghalo dito hanggang sa kumulo yung ating mixture. Dito nga sa procedure na ginawa ko sa ating mixture, medyo nag-dry yung ating mixture dyan. Kaya nag-add pa ako dito ng 1 cup na heavy cream ulit. Naglagay ako ulit ito ng granulated sugar, 1 half lang. At kapag na-notice ninyo na medyo dry pa yung ingredients, mag-add lang tayo dito ng water. Bali, ipopost ko na rin yung mga tamang ingredients dyan sa ating video. At kapag okay na nga yung ating mixture dyan, kukunin lang natin to at ilalagay at ililipat natin sa ating strainer para naman smooth yung ating mixture. Tapos ilalagay na nga natin siya sa ating plastic na container. Or yung parang mga hard plastic. Bali, mga kalahating lang yung nilagay nating mixture dyan. Hindi natin pinuno kasi may ilalagay pa tayo dito mamaya. At since may natira pa nga tayong mixture dun sa una nating ginawa, naglagay lang ako dito ng 1.5 cups na evaporated milk. Pwedeng-pwede rin yung mga fresh milk. Hahalu-haluin lang natin to hanggang sa kumulo yung ating mixture dito. At kapag kumulo na nga yung ating mixture, same lang yung ginawa kong procedure dun sa nauna nating ginawa. Kailangan natin to gamitan ng strainer para smooth din yung ating mixture. At kung mapapansin niyo yung unang nilagay kong mixture, nakapahalang lang siya. Kasi nga gusto lang natin magkaroon ng konting style. Tapos tsaka nga natin ilalagay itong ating pangalawang mixture. At pagkatapos nga natin mailagay yung ating mixture dyan, kailangan natin ito ilagay muna sa refrigerator kahit mga at least 30 minutes. At hanggang mag-set lang yung ating panakota. At kapag nag-set na yung ating panakota dito, tsaka naman tayo maglalagay ulit ng fresh mango, yung pinaka-toppings niya. At ito na nga yung ating yummy na panakota mango. At bago nga ninyo iserve to, kailangan ninyo ipalamig muna. Mas masarap kasi ang panakota kapag malamig. At kung nagustuhan mo nga yung aking video, paki-like and share naman. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, ipalo mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Ito na nga po yung napakasarap nating panakota mango. Wow, ang yummy naman ito. Kain po tayo.